Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Magandang oras, Isabela, Lambak ng Cagayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan mang panig ng mundo, muli sumasa inyo ang programang Isabela Connect Ka Dito. At kasama nyo pa rin ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa mundo nga ng kalakalan, ang suporta sa mga maliliit na negosyo ay susi sa kanilang paglago. By patronizing o pagtangkilik ng sariling produkto ay hindi lamang nakakatulong sa pagkilala ng mga ito sa merkado kundi pati na rin sa pag-unlad ng ekonomiya ng isang lugar. Sa lalawigan nga ng Isabela, halimbawa, ang pagtangkilik sa lokal na produkto ay maaring magdulot ng positibong epekto sa buhay ng mga negosyante at sa pangkalahatang pag-unlad ng ekonomiya ng rehiyon. Sa ganitong paraan, ang mga maliliit na negosyo ay may pag-aasang lumaki at magtagumpay. At kaugnay nga nito mga ka-Isabelenyo, ang Department of Trade and Industry at ng pamahalang palalawigan ng Isabela ay dumalo sa World Trade Fair o ang International Food, Beverages and Ingredients Trade Show o ang IFEX Philippines dyan sa may lungsod ng Pasay, kung saan itatampok ang iba't ibang produkto ng Isabela. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Pasay City. Live natin na makakasama sa kabilang line ang Provincial Director ng DTI Isabela, walang iba kundi si Attorney Cyrus Restauro. Attorney, una sa lahat, magandang hapon. Welcome sa Isabela Broadcast Center. Yes, Sir Zeke, magandang hapon po sa ating lahat, sa mga tagapanood ng ating programa dito sa Provincial Government of Isabela. Kami po ang team ng DTI Isabela Provincial Office. Magandang hapon. Okay, magandang hapon. Welcome ho sa programa ho na Isabela Connect Ka Dito sa Isabela Broadcast Center. First of all, Attorney Cyrus, pakibahagi nga ho muna kung ano ho yung event ho na ito at para saan ho ito, Attorney? Yes, ang kasalukuyang event po natin dito sa World Trade Center, dito po sa Pasay, ay yung tinatawag nating International Food Exposition 2025. Ito po ay isang international event. Ito po ay gathering of different MSMEs na export ready, yung mga kayang makapag-tugon doon sa mga demands ng ating international market. At ang objective po nitong programa ay upang mailahat natin sa publiko, sa mas malaking merkado, kung ano-ano po ba yung pwedeng i-offer ng ating mga local MSMEs, especially for Isabela. Kaya nga po, meron tayong mga kasamahan dito, ating mga inaalagaan ng mga MSMEs, hoping na sila po ay makatagpo ng mas malaking network of buyers, and eventually makapag-karoon po sila ng mga transactions in the future upang sa gayon ay lumaki yung kanilang possible reach. Hindi lamang tayo limitado sa probinsya, kundi kaya na rin natin lumabas sa iba't ibang rehiyon at hopefully makalabas na rin tayo, paramihan sa ating mga MSMEs, makalabas na rin sa bansa natin at para itaguyod yung pangalan ng Isabela Province. At least, Attorney, nabigyan ho ninyo kami ng overview, kumbaga, kung ano ho ba yung mga kaganapan ho dyan. Pero, Attorney, maaari ho ba ninyo kaming bigyan ng konting, tawag nito, pasilip, kumbaga, ano ho ba usually yung mga produkto ng Isabela ang itinampok ho o ibinida dyan sa World Trade Fair ho, Attorney? Sige, mamaya bibigyan namin kayo ng tour dito sa ating exhibit para mas ma-appreciate po ng ating mga tagapanood kung ano-ano po ba yung mga dinala natin dito sa event na to. So, dito po kasi sa International Food Exposition natin,
meron tayong 3 classifications. No? Ang Isabela po ay binabanner yung 3 classifications of products. Una sa lahat ay yung ating food and beverages. No? Meron tayong beverages section. Meron din tayong gourmet. Ito yung mga high quality food products natin. And also, meron tayong pangatlo which is yung ready-to-eat snacks. So dito sa tatlong categories na to, maraming mga participating MSMEs natin. In total po, meron tayong 19, no? 19 exhibitors dito from Isabela Province. At dito pa lang po yan, 16 dito uh, sa trading hall. Ibig sabihin, ang trading hall po kasi ito po ay meant for business-to-business transactions, negotiations, na kung saan ay mapalawak nila yung kanilang connection sa iba't ibang mga institutional buyers. Meron din kasi tayong mga naka-posisyon doon sa marketplace na tinatawag natin dito. At doon po yung direct buying na kumbaga pwede nang bumili yung ating mga buyers dito ng mga produkto ng ating mga MSMEs. So para doon po sa detalye, no, kung sino-sino yung mga 19 na Isabela MSMEs natin at kung ano-ano yung mga produkto, ay ibibigay ko po ang mikropono sa ating Trade Promotions Officer na si Ma'am Maria Corazon Mamuri. Siguro attorney, no? Opo, siguro attorney, mamaya ay ipapasyal niyo ho kami. Pero gusto lang na ho namin matanong yung iba pang mga katanungan. Paano ho, attorney Cyrus, isasagawa yung pagbebenta at pagpapakilala ng mga produkto sa mga foreign buyer? Kasi I know, may mga foreigner din ho diyan. So paano ho ba yung sistema ho diyan, attorney? Yes po. Pagdating po sa buyers natin, ay meron po tayong dalawang klase ng buyers. Of course, we have our domestic buyers, yung mga taga-Pilipinas, and we also have international buyers, yung mga galing pang ibang bansa, upang masaksihan yung iba't ibang produkto ng ating mga MSMEs sa Pilipinas. So kung paano yung strategiya natin para mailapit natin sa mga, especially sa mga international buyers, yung mga produkto ng Isabela ay dito po sa trading hall natin, dito po yung business-to-business transactions. Ang pakulo po natin dito ay meron tayong mga pa-free taste. No? Hinahayaan natin yung mga buyers na pupunta rito upang first-hand ma-experience nila, malasahan nila kung ano ba yung lasa ng produktong Isabela. And because of that experience, we are hoping na sila po ay ma-entice, sila po ay eventually maging interested doon sa produkto. And of course, magbibigayan na po yan ng contact numbers, just in case na meron tayong mga future negotiations na kasunod nitong exposition. Alam niyo po, hindi lang po natitigil dito yung yung pagbebenta natin sa exposition. Actually, minsan po nangyayari dito ay usapan muna, initial dialogues muna, discussions muna dito. But there are instances na itutuloy siya after the event pa. Kasi alam niyo po, pag business no business yung pinag-uusapan natin, masusing masusing pag-uusap yung kailangan. So hindi ora-orada ay makakapag-come up ng agreement kasi malakihan po yung ine-expect natin ng mga orders since institutional buyers yung ine-entertain natin. So yun po yung isa sa mga strategies natin. Food tasting tayo dito sa ating exhibit. And also, doon naman sa may marketplace natin, of course, pwede silang bumili doon ng mga produkto. Kung ano rin yung mga in-exhibit natin dito sa trading hall, meron din doon, available din. Pero kailangan bayaran na ng ating mga buyers yung kanilang gustong tikman doon sa ating booth sa Isabela. So, yun po yung pamamaraan, Sir Zik, kung paano yung pang-aakit natin ng mga buyers upang sa gayon ay hopefully makapag-close tayo ng deals dito or as an offshoot na itong exposition na ito. Attorney Cyrus, no, nandyan ho yung, siyempre,
panawagan din ho ng DTI and of course ng iba pang mga officials ho natin here from Isabela na we should patronize, we should help no yung mga MSMEs ho natin. Tangkilikin muna yung sariling produkto pero may mga iba ho kasi no na kahalintulad ho ng produkto ho natin medyo nakikita din ho naman sa ibang bansa. What is so special naman ang meron ho sa sariling produkto ho natin dito sa Isabela? Alam niyo po, yung team natin sa DTI, of course, through the support of the provincial government of Isabela, nanggaling po kami recently sa Japan, no? And nakita nga namin na ang dami pong mga bansa na merong kahalintulad na produkto sa atin sa Pilipinas in general. At ang na-realize po namin doon sa aming pagbisita doon, yes, may similarity tayo with other countries' products. Pero ang produkto po kasi ng Pilipinas or produkto ng Isabela in particular, meron po siyang meron siyang personal touch, mararanasan mo or malalasahan mo through our food products na may gawang pagmamahal, kumbaga, yung ating mga produkto. Hindi lamang tayo nagpo-focus sa produkto itself, but of course, we are also highlighting yung paghihirap ng ating mga farmers, ng ating mga processors para ma-produce yung mga final products na nasasaksihan natin dito sa exposition na ito. And of course, tama po kayo, tumutulong po tayo sa gobyerno, tumutulong po tayo sa ating mga MSMEs, especially the provincial government of Isabela. Grabe po ang suporta ng ating butihing Governor Albano dito sa ating mithiin na mai-promote, mailabas natin sa probinsya yung mga produkto. At dahil po sa tulong ng provincial government ay nagkaroon po tayo netong booth natin, no? Mamaya ipapakita po natin kung gaano kalaki itong booth. At for the information of everyone, through the support of the provincial government po, ay meron po tayong recognition, no, from the organizers sa Center for International Trade Expositions and Mission. Isa po tayo sa mga best performing trade promotion of officers. Ibig sabihin po ay marami po tayong naipadalang MSMEs dito sa exhibit at dahil doon ay recognize yung ating efforts. Of course, not only by the DTI but more especially sa provincial government of Isabela. So maraming salamat po sa tulong ni Governor Albano at lahat po ng officials ng ating provincial government. Ramdam na ramdam po ng MSMEs yung pagbuhos ng tulong mula sa provincial government of Isabela. Oo naman. Anyway, maraming salamat no Attorney Cyrus. Anyway, ang pamalampalalawigan ng Isabela basta't makakatulong no sa mga Isabeleños ho natin sa pag-angat sa kanilang pamumuhay wala hong problema ho diyan. And of course, thank you sa DTI sa pagtugaygay kumbaga no sa pamalampalalawigan ng Isabela kaugnay sa usaping hong ito. Pero Attorney, sa iba pang usapin tayo no para sa kaalaman ng ating mga mamamayan, lalo na yung mga negosyante, ano pa ba yung mga benepisyo ng paglahok sa World Trade Fair para ho sa ekonomiya ho ng Isabela? Ano to, pwede, siguro may magtatanong, paano kaya namang sumali sa mga ganyan? Yung bang may mga small businesses kumbaga na gusto ring mapabilang sa ganito hong mga activities like World Trade Fair para makilala din yung kanilang mga produkto, Attorney? Yes, umpisahan natin doon sa mga benepisyo no, ng pagsali dito sa mga ganitong event. Since this is an international event po, ang inaasahan nating benepisyo sa ating MSMEs and sa province of Isabela. Una sa MSMEs, syempre pakita sila ng mga produkto sa iba't ibang mga buyers natin, domestic and international buyers alike. And then, since maipapakita nila yung kagandahan or kasarapan ng kanilang produkto, chances are, dadami yung demand for that particular product. At kung dumami yung demand, definitely tataas yung sales, tataas yung income ng ating MSMEs. Ngayon, dahil tumaas yung income ng ating MSMEs,
alam niyo po, ang MSMEs kasi ang backbone of the economy. So kung tumaas yung income ng ating mga MSMEs, definitely it will have a big effect sa economy ng Isabela at buong Pilipinas na rin. So yun po yung gusto nating iparealize sa ating mga MSMEs na ang pagsali po sa mga ganitong event ay talaga namang instrumental para mapalawak, mapakilala nila ang kagandahan at kagalingan, no, ng kanilang mga produkto. Ngayon, sa pagsali naman po sa ating mga events na ganito, binubusisi po natin yung iba't ibang mga requirements ng ating mga MSMEs. Ang mga non-negotiables po dyan ay yung mga FDA requirements nila, especially yung mga FDA LTO, yung CPR, and then of course yung mga different regulations ng BIR, ng local government units concerned. Siyempre, gusto natin i-ensure yung legitimacy po kasi nung MSME bago natin ilabas sa merkado. And ang problem po kasi pag showcase natin sa international event yung mga hindi pa kompleto yung papeles, ay imbes na makatulong po ay baka mahuli pa sila. No? Meron pong corresponding penalty yan. And ayaw naman natin mahirapan yung ating mga MSMEs na harapin yung consequence if that would be the case. Kaya po ang abiso namin sa mga MSMEs na gustong sumali ay asikasuhin po natin yung mga requirements natin. Yung mga basic requirements natin ay kailangan pagtuunan natin ng pansin. Una sa lahat yung legal existence natin, yung registration natin with the local government unit sa BIR. Tapos saka tayo pupunta doon sa requirements ng operations and yung sa products themselves. Ngayon, of course, hindi naman madaling mag-comply doon sa requirements natin. Kaya nga po nandito ang DTI upang tulungan po yung ating mga MSMEs na makapag-comply. Meron po tayong mga business advisory services po, no, sa opisina. Kung hindi nyo pa po alam kung paano magsimula, meron din tayong mga junior business counselors sa iba't ibang munisipyo at munisipyo ng Isabela. Kung eventually ipapasa po kayo dito sa provincial office natin sa Ilagan, and para po mabigyan kayo ng karagdagang impormasyon kung paano natin mako-comply yung requirements. And usually ang stage po natin dyan, Sir Zeke, ay titignan muna, bumababa tayo sa iba't ibang mga municipalities, nag-scout tayo ng mga produkto. And then check natin yung iba't ibang mga requirements nila. Like, ano pa ba yung kailangan nilang interventions and all. And then kung may makita kami mga promising products, kami na mismo usually yung lumalapit doon, no, ino-offer na namin yung services namin upang sa gayon ay eventually or later, sooner or later, sila naman po yung susunod na ibabandera natin sa iba't ibang mga marketing events. So siguro sisimulan muna natin sa mga municipal trade fairs and then i-elevate natin to provincial, regional, until such time na umabot tayo sa national and international markets. So ganun po yung sistema natin. Medyo mahaba po yun, no? Mukha lang maiksi yung pagka-discuss ko pero mahabang proseso po yan. Dahil bukod sa requirements ng MSMEs, product requirements, kailangan dumaan din tayo sa product development, sa pag-develop ng kaisipan ng ating mga MSMEs. Lahat po kasi yan ay contributory doon sa magiging success nila if ilalabas na natin sila sa merkado. Anyway, mahaba mang proseso yan, pero kung sa bandang huli is worth it naman, wala magiging problema. Attorney Cyrus, when it comes naman sa mga trainings, seminars na inaalok ho ng DTI para sa mga negosyo ho dito sa Isabela para masigurado, no, na papatok sa mga anumang klaseng trade fair ho na yan. So far, kumusta ho ang mga ito? Nako, kung trainings lang din po yung pinag-uusapan, napakarami po ng offerings natin sa DTI. Usually, ang inuumpisahan po natin yung proseso, especially yung mga startups pa lang, doon sa mindsetting, no? Yung mindsetting po kasi, ito yung, kumbaga, we are developing the
yung disposition of our MSMEs, dapat bago sila pumasok sa isang negosyo, ay alam na nila yung gusto nilang mangyari, desidido sila sa gusto nilang gawin, at gusto nilang ipagpatuloy yung kanilang pagnenegosyo. Kasi kung hindi po maganda yung mindset ng ating mga MSMEs, kahit ano pong turo natin dyan, kahit ano po yung pag-aalaga na gawin natin, ay hindi po sila, hindi sila magpaprogreso. No, kailangan hand in hand yung pagtutulungan. Dapat si MSME decidido to improve. Kami sa DTI, pag nakita namin yung pagiging decidido, syempre hindi kami mag-aatubili na ibigay yung assistance sa kaya nating ibigay. At kung tayo tagumpay na doon sa mindsetting, saka tayo papasok doon sa yung mga trainings on business operation, then yung mga product development initiatives natin, mga basic record keeping and accounting, lahat po yan ay meron tayong mga offerings dito sa DTI. And kagaya nga ng sinabi ko po kanina, hindi lang po kami sa Ilagan matatagpuan, meron din tayong presensya sa iba't ibang mga munisipyo sa provincial office. No, meron tayong mga tinatawag nating mga junior business counselors sa ating mga negosyo centers, na kung saan isa po sa mga ino-offer nilang services ay yung business advisory. No, ang business advisory, ang ibig sabihin lang po nito ay kung may gusto i-consulta yung ating mga MSMEs, readily available ang ating mga junior business counselors to address yung kanilang concerns. Now, if makakaalap din ang ating mga junior business counselors ng mga commonly needed training sa ating mga MSMEs sa kanilang sinasakupan, ay pwede nating tugunan, no? Organize tayo ng isang kabuuang training for that particular municipality. And yun po, Sir Zeke, yung ating programa sa DTI. Madami po tayong offerings, depende na lang din po sa interests ng ating mga MSMEs kung ano po yung pangangailangan nila sa kasalukuyan. Oo. Well, attorney, balikan ho natin, nababanggit ho kasi no, yung may similarities sa iba't ibang products abroad. Kumbaga, anong ginagawa hong pamamaraan ng inyong tanggapan, ang Department of Trade and Industry, aside ho dito sa mga trade fairs, no? Kabilang na ho dito yung World Trade Fair, paano ho ba mapapalakas yung brand, kumbaga yung brand ho ng Isabela pagdating ho sa usaping pang negosyo? Kasi alam naman ho natin yung mga products, okay, nakikipantay ho naman, no, internationally. Pero when it comes na kasi sa merkado, minsan ang napapansin kasi dyan is yung branding eh. Kumbaga, so far, kumusta ho ito? Yes, tama po kayo. Nabanggit na namin yung sa pagkapare-pareho ng mga produkto. But dito na po papasok yung ating product development initiatives. Dahil, like for example, yung mga naka-display po dito ng mga produkto natin, hindi naman po sila ganyan agad-agad. No? Meron tayong mga interventions na ibinigay, and gladly accepted ng ating mga MSMEs naman yung mga improvements that we have advised. Kaya po naging ganito na yung transformation nila through time. So part na rin po ng aming objectives every time that we visit other fairs. Like for example, nung sa Japan po, marami kaming natuklasan doon ng mga kakaibang gimmick, no, ng iba't ibang mga bansa. And because we have already parang discovered different perspectives in product development, in packaging and labeling, pwede naming magamit yon to improve yung aming product development services at through the inspiration nga ng aming mga nasaksihan sa iba't ibang mga fairs. And not only in Japan, no, including dito sa ating World Trade Center na event, actually, ano na rin to isang platform na rin sa atin para makadiscover din kung ano-ano ba yung diskarte din ng iba't ibang mga MSMEs, ano yung kapareho natin, ano yung unique sa atin. So part ng market sensing, kumbaga yung ginagawa natin dito sa World Trade. Hindi lang tayo nakikipag-negotiate sa mga institutional buyers,
kundi tayo ay tumitingin din, no? Nagsasensing kung ano ba yung pwede pa nating i-improve for the province of Isabela. Oo. Anyway, maganda ho yan, no, attorney. Pero dahil sa nagsimula na ho itong World Trade Fair dyan ho sa Pasay, I'm just curious kasi aside ho sa mga, syempre mga kababayan ho natin na nandyan ho sa Metro Manila, may mga foreigners, no, mga foreign nationals, kumbaga. Ano naman ho yung first impression ho nila dito po sa mga inilatag ho ninyo dyan ng mga produkto ho natin from Isabela, attorney, base ho sa inyong observation? Yes, actually po, first hour pa lang, no, ang ganda na ng reception ng mga tao. Actually, even before nag-open, ay meron ng mga inquiries tayo natatanggap from institutional buyers. At promising, so far, promising start po for the province of Isabela. At we are still hoping for more negotiations to come in the next ngayon hanggang Sabado po tayo dito. So we are still expecting more visitors to come and check what Isabela has to offer. Oo, nako, yung mga kababayan ho natin, no, na nanonood sa mga oras ho na ito, pwede lang puntahan, no, saan bang matatagpuan yung World Trade Fair ho natin? Malay ho natin, may mga nandyan ho pala sa Metro Manila, attorney. Yes, dito po tayo sa World Trade Center, dito po sa Pasay City. Malapit po ito sa Ross Boulevard, corner Hilpuyat. So, para po sa mga kababayan natin na namimiss na ang Isabela products or gustong maka-discover ng other products na meron dito sa fair, maaari po kayong pumunta dito at bumisita. And siguro magpo-promote na lang kami, Sir Zik, no? Kasi baka mamaya ay akala nila dito nagtatapos yung ating mga initiatives. But we are also planning na po in the pipeline na yung ating very first provincial trade fair, no? Kung ngayon ay nakikisali muna tayo sa international fair, but the next time na magkakandak tayo ay isang first provincial trade fair na gagawin natin dito sa Metro Manila. So exciting po ito, Sir Zik. Ito po ay nakakasana ng November at we are planning to bring in dito sa Metro Manila a total of 50 Isabela exhibitors, Isabela MSMEs, lahat ng mga yan. So kaabang-abang po, ito po ay part pa lang ng ating mga initiatives with the provincial government of Isabela. Marami pa po tayong in the pipeline in the next coming months. Oo, nako, kung November, medyo matagal pa yan, pwede pang mag-save, no? Yung ating mga Sa kababayan. ating mga MSMEs, may time pa sila mag-ayos sa kanilang mga Yes. requirements para makasali po sila doon sa national fair natin. Anyway, Attorney Cyrus, no, maraming salamat to sa inyong time para kayo makasama ho namin, no? Kahit nandyan ho kayo sa Pasay City, makasama ko ho namin dito sa Isabela Broadcast Center. Siguro, bago nyo ho kami ipasyal with Ma'am Maria Corazon Mamuri, no? Siguro, Attorney, mensahe na lamang ho ninyo sa atin hong mga kababayan ho muna na mga nanonood sa mga oras ho na ito. Yes, unang-una sa lahat po siguro, nagpapasalamat kami sa Provincial Government of Isabela sa walang sawang suporta po sa atin sa ating mga marketing activities. At tayo po ay nakikiisa sa kanilang, sa inyong mithiin po na palaguin ang ekonomiya ng Isabela at makatulong sa ating mga local MSMEs. Para sa ating mga MSMEs sa Isabela, hopefully po ay ma-inspire po kayo dito sa ating mga na-showcase sa mga MSMEs. Again, katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman po sila nagsimula na maganda na yung produkto. Sila po ay nagdaan sa madugong madugong journey bago sila makapunta dito sa estado na kinalalagyan nila ngayon. And hopefully, because of the inspiration na ibinigay ng ating mga MSMEs na kasama ngayon, ay kayo na po ay magsimula, no, na i-develop, i-comply yung different requirements ninyo. Para sa ganun, malay nyo po, in the next coming months or years, kayo naman po yung pupunta rito sa ganitong klase ng event para ibandera ang inyong ipinagmamalaking mga produkto. And para sa ating mga kababayan sa Isabela, mga buyers or
yung mga spectators ng provincial government of Isabela, kami po ay gusto namin ipahayag yung aming suporta sa lahat. Ito po yung inisyatiba natin with the provincial government. Nakikita po natin yung efforts, yung intention, pure intention of the government to help everyone out. This is just one aspect, no, yung marketing events na isinasagawa natin, yung development of our MSMEs. Isang aspeto lang po ito ng tulong na ibinibigay ng provincial government of Isabela. Marami pa po silang ginagawang iba't ibang mga developmental interventions aside from promoting MSMEs. Nagkataon lang po na masaya kami, no, na talagang binibigyan ng diin ng provincial government na kailangan tutukan natin itong MSMEs natin dahil sila ang bubuhay sa ekonomiya ng Isabela. So sa mga Isabelino po dyan, maging proud po tayo na meron tayong provincial government of Isabela na willing tumulong sa ating mga lokal na magnenegosyo. Okay. So anyway, no, maraming salamat Attorney Cyrus, no, para dito ho sa mga ilang katanungan. Siguro sa pagkakataong ito ay ipapasyal ho kami, no, ng inyong kasamahan si Ma'am Maria Corazon Mamuri, ang Senior Trade Industry Development Specialist or Trade Promotion Officer. Attorney Cyrus. Yes po. So si Ma'am Cora ang magpapasyal po sa atin dito sa Isabela booth. Actually, isa po tayo sa pinakamahaba yung booth natin dahil nga marami tayong kayang i-offer sa probinsya ng Isabela. So Ma'am Cora, please take it away. Thank you po, PD. And isang magandang hapon po, Sir Jake. So ready na po ba tayo? Okay, sige. Ma'am Cora, no? Please take it away at papanoorin ho namin. Pakipasyal nga ho kami. Pakitour nga ho kami sa iba't iba hong mga products na talaga namang ibinida dyan ho sa World Trade Fair po. Okay, so dito po tayo sa gourmet. Meron po tayong tatlong category for the International Food Exhibition. And ito po yun sa tatlo. We'll start with gourmet po. So meron po tayong mga MSMEs from Itiaga, Kawayan, and San Agustin. So ang ating pong products na coming from Kawayan is KMK Food Products. So meron po siyang gourmet tuyo, may bangus po siya, meron po siyang gourmet tinapa. And ito po sa SA Cacao Food Products ay meron po siyang mga tableya. So, lumaban na po ito sa international exhibit. And meron po tayong HJ Geb Farms and Services. Yan po. Meron din po siyang mga tableya. And kasama rin po ang Cagayan Valley Cacao Development Center. Ang kanila pong products ay wala silang products dito. So, meron po silang dalang mga cookies at gumagawa rin po sila ng mga tableya. Okay, lipat naman tayo sa kabilang section. Sa kabilang sections po ay ang snack and ready to eat. So, kasama po si Agricom Food, Best Food Corporation. Meron po silang tatlong variant ng kanilang Canchivon. Okay, meron po silang adobo, meron po silang kilawin and caldereta. So, syempre po, hindi po magpapatalo rin ang ating mushroom chips from our Kelly's Food Products. Okay, sa Hawaiian. Meron din po tayong Sagittarian Meat Processing. May iba-iba po silang flavor ng kanilang chicken products. So, meron po silang apritada, corn chicken, chicken adobo. Yan po. From EJ Food House, meron po tayong malunggay chips. Yan. From R&R Food Products naman po ay meron po silang crispy crisps. This is a mushroom product po. Yan. So ano pa bang meron dito? Meron din po tayong syempre pa ang from JBM Food Products, meron po tayong veggie bites, meron po tayong okra chips. Yan.
iba't ibang flavor din po ang Vegebites nila. Yan. And of course, ang ating pong Three Shares Food Products or si Big Brothers. May tatlo pong flavor ang kanilang cornflakes. Meron po silang adobo, cheese, and spice. From Flow of Pariir po, meron po tayong ginisang munggo, meron pong munggo chips, at meron din po silang munggo noodles. Yan. From JA, Fruits and Vegetable Processing, meron pong munggo noodles. And meron din pong adlay sa mga naghahanap po ng healthy option for rice. May adlay po ang EJ Food House. So yan po ang sa snacks and ready to eat. So special feature po ang ating Mr. Moo. Sila po ay nandito para po sa market testing. Ayan po, sa lahat po na gustong pumunta rito at mag-free taste, meron po silang iba't ibang klase ng fresh milk, iba't ibang flavor, may pastillas po. Meron po silang kesong puti at bukas daw po ay may ice cream and yogurt. So sa beverage po tayo, meron po tayong mga juice and fruit wines. Ito po ay sa Juice Producers Cooperative, ang GINC. Po ay napaka-famous lalo na po ng pandemic. Yan po. And meron din po tayong calamansi juice from JBM Food Products. And ito po yung sinasabi namin different fruit wines from RLGB Fruit Wine Industry. So, yan po ang kabuuan ng booth ng Isabela. But we have 3 MSMEs po na nasa Region 2 booth. Yun po ay si DA Cagayan Valley Research and Development Center. Meron din pong products po ni Melodies, Delicious Spread, and Hieronymus Food Products. So, all in all po, meron po tayong 19 exhibitors galing po sa Isabela. Maraming salamat. Okay, maraming salamat Ma'am Maria Corazon, si Mamuri, ang Trade Promotion Officer ng DTI Isabela. Nako, salamat ha sa mga viewers ho natin. Tignan ho ninyo, napanood ho ninyo. Talagang kung pwede nga lang ho tayong lumipad patungo ho sa Pasay City. Pero let's support yung mga produkto ho ng ating mga kababayan dito ho sa lalawigan ng Isabela. Ang World Trade Fair, mga ka-Isabelenyo, ay bahagi ho ng pagsisikap ng Department of Trade and Industry at ng pamalampalalawigan ng Isabela na itaguyod ang mga lokal na negosyo at ng iba't ibang produkto sa lokal maging sa pandaigdigang pamilihan. At dyan na po nagtatapos ang isa na namang episode ng ating programang Isabela Connect Ka Dito. Hanggang sa ating muling pagsama-sama every Tuesdays and Fridays, same time, same program. Again, maraming salamat kay Attorney Restauro Cyrus ng DTI Isabela, ang ating Provincial Director, sa kanyang time para ho siya makapanayam ho natin dito ho sa Isabela Broadcast Center. At huwag din kakalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang maiwasan ang anumang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalampalalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na! Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.